Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Ayaw nilang tigilan ng katatanong kay Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? It takes two to tango, ika nga. Nasaan kaya ang lalaki? Bakit kaya babae lang ang hinuli at dinala kay Jesus? Katanungan ito sa ating panahon dahil sa kamalayang nag-uugat sa gender equality. Pero hindi ito ang binigyang pansin ni Jesus, kundi ang pagtanggap at pagpapatawad sa may kasalanan. Teritoryo ng Diyos at hindi ng tao ang paghatol sa may sala. Sa lahat ng tauhang nabanggit sa kwento, si Jesus lamang ang may karapatang humatol. Mababanaaga natin sa tagpong ito na bahagi lang ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang katarungan. Nauna na minahal ng Diyos ang tao kahit nang makasalanan pa ito. Nagpasya ang Diyos sa mulat mula pa na yakapin ang tao kahit mahirap mahalin. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, naging banayad at malumanay si Jesus sa babaeng nahuli sa akto at maging sa mga umuusig dito. Hindi niya sinalungat ang batas na ibinigay ni Moises. Gayunpaman, inilagay niya ang mga nakahuli sa isang kondisyon bago humatol. Kung napantayan na nila ang kadalisayan ng Diyos, maaari na nilang isagawa ang paghatol ng Diyos. Nasa posisyon tayo para mas nauunawaan natin ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi para magkibit-balikat, magtiis o magsabuatan, kundi para magtulungan upang matuto at lumagong sama-sama.